Hi Chinkers! So for today's video, samahan niyo akong gumawa ng customized cake na order sa akin para bukas. At ito nga pala, yung peg ng cake is something that has butterfly, gold elements, at may specific color na sinend si client. Ito siya. So as you can see, it's a mix of purple, sky blue, peach, and pink. By the way, yung flavor ng cake na napili ni client is carrot walnut cake. And for the filling, it goes well with custard. And for the frosting, yung ating Swiss meringue buttercream. And before I start, magbigay lang ako ng tip, lalo sa mga beginners sa paggawa ng cakes. Kapag mga moist cake, pwera lang sa chiffon cake, I prefer freezing my cakes for at least 6 hours or overnight. So kaya kadalasan, a day before ko ginagawa yung cake. And what's the main purpose? So mahalaga yon, lalo kung gagawa ka ng tall cakes like this, para hindi maging wobbly or shaky yung ating cake. And I prefer putting them in freezer than in the chiller. Why? Because pag chiller, nagiging dry yung ating cake and we don't want that to happen. So ayun, kapag i-freezer natin siya, i-cling wrap lang natin yung buong cake. And for the filling, ito ang ating homemade custard. And for the frosting of the cake, we will use Swiss meringue buttercream. Sa iba, hassle pang gumawa para sa kanila ng icing from scratch. So, mas prefer nila yung nabibili, yung mga store-bought nating mga icing. So, pwede naman yun. Minsan din bumibili na lang ako, lalo na pag wala akong enough time pang gumawa ng icing. Pero itong gagamitin ko ngayon na Swiss meringue buttercream, subok ko na talaga to, and ang mahaganda dito is stable siya. At gagamit nga pala tayo ng glucose bilang ating pandikit ng cake sa ating cake drum. Another option would be chocolate ganache. And so mahalaga yung paglalagay natin nito para make sure natin na hindi mag-slide yung ating cake, lalo pag ita-travel natin siya sa malayong lugar. And as you can see, pinapress natin yung cake sa ating cake drum para dumikit siya. And now, we'll proceed sa ating paglalagay ng filling. So as you notice, naglalagay ako muna ng Swiss meringue buttercream sa gilid bago ko iligay yung ating custard filling. So yung pinaka Swiss meringue buttercream natin ang nagsisilbing shield sa ating filling para hindi mag-ooze out siya from the cake. Lalo na kung gagamit ka ng fruit jam or marmalade for your filling. And so i-repeat lang natin yung process sa lahat ng ating cake layers. And at this point, make sure pantay ang iyong cake. So yung iba gumagamit ng cake leveler, pero pwede mo naman ding i-eyeball na lang yan or tansyahin. And yan, pag na-target mo na yung pesto niya, maglalagay na ako ng straw para support natin, para hindi mag-slide ang ating cake. Since tall cake ang ginagawa natin. Other than straw, pwede ka rin gumamit ng mga wooden dowels. At ibabalik ko siya sa freezer habang piniprepare natin ang ating frosting. Meanwhile, gagawa tayo ng frosting. Ipe-prepare natin ito at kukulayan natin kung anong color yung peg ni client. And yung napili nga pala ni client is purple, sky blue, pink, and peach. So gagamit tayo ng Chef Master's food color for today. For the buttercream frosting, I prefer using food color gel kaysa dun sa mga liquid food colors na nabibili. And so, ayan, halu-haluin lang natin. At bago tayo maglagay ng frosting, so pakita ko lang sa inyo mga tools na ginagamit ko. So, yan yung nakasanayan kong gamitin actually, pero kanya-kanya naman tayo, depende kung ano yung gamay mo nang gamitin. And at this point nga pala, kina-crumb coat natin muna yung ating cake. When we say crumb coat, meaning maglalagay tayo ng thin layer ng ating frosting to make sure na walang crumbs ang ating cake when applied na yung final coating. At this point, kahit hindi makinis na makinis ang pagkaka-execute ng ating icing, it's okay dahil crumb coat pa lang naman ito.
Then, inilagay ko siya sa freezer for a minute, less than 1 minute lang, para mag-set ang ating icing, yung crumb coat natin. So, you'll know na ready na yung ating crumb coat. Pag tinouch mo siya, walang didikit na icing. But be cautious na wag nating ma-over-freeze ang ating crumb coat or yung ating cake, because ang tendency niyan is kapag in-apply na natin yung final coating, mahihirapan na siyang kumapit. And so, ito na, magpo-proceed na tayo sa final coating ng cake. And so, ito na yung look ng ating cake after applying our final coat. At ito nga pala, ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin kong decors for the cake. So, kanya-kanya naman tayong take kung anong gusto mong ilagay sa cake na babagay, of course, sa theme ng cake. Just make sure na yung gagamitin mong decor for the cake is magko-complement sa color mismo ng cake mo. And at the same time, importante na hindi masyadong madami yung details para hindi magmukhang magulo at the end pag nakalagay na siya sa cake. So ano pa, simulan na natin ang pagde-design. And by the way, for the name topper, gagamit ako ng Cricut Joy. And ididikit ko ito sa acetate para directly maididikit natin siya sa cake. And for the finishing touches, naisipan kong ilagay itong gold topper. At ito na ang final look ng ating cake. Thank you for watching!